Ngayon, pag-usapan natin ang Practical Research 1, Module 6. So, ito yung Module 6 ng PR1. So, ang title ng Module 6, Finding Answers Through Data Collection. So, again, ang Research 1 or Practical Research 1, ito ay or qualitative research. So, ito ay more on emotions, feelings, and thoughts, no? So, pag-usapan natin ngayon ang Module 6. So, sa Module 6, meron tong dalawang lesson. First lesson is the observation method. The second is the interview method. So, ito yung mga paraan ng pagkuha ng information or data sa mga respondents gamit ang qualitative research, no? So if quali ka, mag-observe ka or mag-interview ka. Yan ay isa sa mga paraan, no? Paano makakuha ng data. So, ito yung mga what you are expected to learn. So, collects data through observation and interview. Then, first explain patterns and themes from data. Then, relate the findings with pertinent literature. So, ito yung mga dapat niyo matutunan pagkatapos ng video na ito. Okay, so what I know, ito yung pre-test. So, sagutin nyo lang to sa malinis na papel. So, ang lesson 1 is the observation. So, very basic. Alam niyo naman siguro kung ano itong observation. No? Meaning ng observation is pag-oobserba, no? Pagtitingin sa mga subject mo or mga gusto mong pag-aralan sa malayo or even kahit na malapit ka. So, ito yung observation. No? Observation involves the use of our sensory systems. So, ito yung paggamit ng mata at saka ng tenga, no? To record behavior. So, kinakailangan natin malaman, no? Gamit ang ating sense, no? Yung senses natin, kahit yung touch or taste, no? Basta sensory, no? Observe mo, di ba? Ma-observe mo yung lasa. So, sensory. Sa paggamit ng sensory, ay gumagamit tayo ng observation method. Okay? So, these measures are the basic data used to describe naturally occurring behavior or to assess the effects of independent research variable. So, araw-araw ginagamit natin itong observation method, no? Di lang sa paggagawa ng research, kundi sa pang-araw-araw, kinakailangan tayong maging mapagmatyag, sabi ni Kuya Kim. No? So, what's in? So, sa Module 5, provided the actual collection of data in a qualitative research. So, ito yung mga napagdaanan ninyo sa Module 5. So, dapat alam niyo na yung mga qualitative, yung paraan mo, kung ano yung gagamitin mo na qualitative research, ano yung design. So, yun. So, ito yung what's it. Ito yung mga exercises, no? So, do the following. So, sa kailangan sa observation, alam mo yung location, ambience, then physical characteristics, then your feeling, and what you think. So, ito yung mga steps in the process of observing according to Creswell. So, ito yung paraan kung paano mag-observe. First is select the research site. No? Alamin mo dapat kung saan ka mag-observe. Lalapitan mo ba o nandun ka sa malayo o kasali ka sa participant. No? Then develop observational protocol. So, paano ka mag-observe? Pwede gamit yung mata, gamit yung tenga, then paano mo record, gumagamit ka ng notebook or gumagamit ka ng videotape, no? Then focus the observation. So before writing any notes, no, think of what catches your attention. So focus your observation sa topic na at hand na gusto mong pag-aralan. So, determine your role. So, ano ka? No? Ano yung role mo dyan? So, what will you be as a researcher? Then, record field notes. No? Again, meron kang
mas maigi talaga yung gumagamit ka ng cellphone mo as a recorder. I-record mo lahat yung mga sinabi. Pwede yung mga camera, pwede rin yan, no? Yung mga hidden cams, no? Then slowly withdraw, no? If nakuha mo na yung gusto mo, slowly mag-exit ka na sa yung inoobserbahan, no? Sample observation protocol ito. What are the experiences of grade 11 students as they study basic calculus? So ito yung mga reflective notes mo. So, how good are you in recall? Ito yung mga activities. Okay, mga activities yan. Dito naman tayo sa lesson 2, interview method. No? Sa lesson 2, interview method, so what's in, no? So, alam niyo naman, di ba, ang interview, gumagamit tayo ng questionnaire. Mayroon tayo mga questionnaire na ating guide sa pagkukuha ng information. So, ito meron tayong steps in conducting an interview. So, sa first step, getting to know each other. So, dapat, kung mag-interview ka, i-introduce mo muna yung sarili mo. Yung formal na approach nito ay maggawa ka ng letter, tapos i-submit mo sa authority. So, kung saan ka mag-observe, siguro sa school. Kung sa school ka, mag-submit ka ng letter sa principal, then sa subject teacher, para meron kang pahintulot, no, kung sakaling ikaw ay sisitahin, no. So, getting to know each other. Dapat alam nila kung sino ka. Ikaw ay isang researcher. Then, having an idea of the research, no. So, dapat sa letter mo or sa explanation mo, dapat malaman nila kung ano yung research na ginagawa mo at para saan yan. Then, starting the interview. So, yun na, no, if alam na nila kung sino ka, ano yung kukunin mo, anong gagawin mo, nung magsisimula ka na. Then, step 4, conducting the interview proper. So, dapat maayos yung pagka-interview mo, formal at merong protocol, no? Then, yung questions mo, klaro, nakasulat sa notebook mo. Dapat, step by step, no, dapat yung questionnaire mo ay klaro, no, alam mo na yung itatanong mo. Then step 5, putting an end to the interview. So syempre yung kadalasan meron silang binibigay as token na pasasalamat, no, kaya ng mug, pencil, para sa sunod kung gusto ka mag-interview sa kanila ay makaka-interview ka. Pwede ring para maganda din ang tapos ng inyong interview. Then step 6, pondering over interview after thoughts, no. So mag-reflect ka kung ano yung nangyari, kung okay ba, mayroon dapat i-improve, ano ba yung mga ligtaan mo, ano ba yung mga nakuha mo. So mag-ponder ka na. So parts of an interview protocol. So according to Creswell, so again, first is basic information about the interview, then introduction, then opening question, content question, then closing instruction. Same pa rin ito ang Creswell. Same pa rin ito kanina, pero ito lang ay gawa ni Creswell, yung procedure na ito. So, what I learned, ito yung mga advantage, no, at disadvantage. Meron kayong mga activity, so sagutin nyo lang. Meron post-test. So I think that's all, no, for lesson 6 of Practical Research 1.